At maligayang pagbabalik sa aking channel, iisa-isay na naman natin ang mga videos na tinatag nyo sa akin sa TikTok. Magre-react tayo at papaliwanag natin. Without further ado, let's start! Saan naabot ang 50 pesos mo? Nangyari dito. Braces na 50 pesos. Di ba pa rin natatapos itong mga pinapalalamove, cash on delivery na braces? Mga DIY? Di ko ma-pronounce yung letter S. Kuya, how much do you pay monthly sa braces mo? Fully paid na to, 50 pesos. Ay, nako. Okay, so itong pagbe-brace, meron po yung indication. Ibig sabihin, may mga dahilan kung bakit yan nilalagay. Hindi yan for aesthetic, hindi yan pampaporma. Ang hirap nyo, no? 50 pesos yung bili mo sa brace. Pero yung bill mo sa ospital dahil sa komplikasyon, 50,000. Iwasan po natin to, no? Kasi may mga dahilan yan. Tsaka hindi yan basta-basta nilalagay. Also, baka magkaroon ka ng infection sa paglalagay mo sa sarili mo. Kasi dapat pag nilalagay yan, sterile, malinis. Yung ngipin, tsaka yung kamay, nagagamit. Baka mamaya, second hand pa yan. Mabili ang Robust Extreme, 2 box. Mga bumibili ng Robust. Iyo, pabili nga ako ng pampalakas. Tama na yan. Pampalas nga. Para doon sa side chick ko. Pabili nga po, Robust. Pabili lang yan ni Tito eh. Hindi ko naman sinabi ko gagamit Defensive naman masyado. Okay, so itong Robust, maraming gumagamit niyan, marami rin nagpa-prank niyan. Pero ano ba talaga ang laman nito? According sa Watson's website, ito ay naglalaman ng Epidemium Extract, L-Arginine, tsaka GABA. So itong Epidemium Extract isa itong uri ng herbal medication. So may mga studies tayo nagsasabi na yan ay nakakatulong sa pag-angat ng ating mga junior by increasing the blood flow dun sa ari natin ng mga lalaki. So kapag dumami yung blood flow doon, talagang tatayo yan buong magdamag. Ang L-Arginine, ganoon din. Kailangan yan para makapag-produce ng nitric oxide. So, yung nitric oxide, pampadami rin yun ng blood flow sa ari ng lalaki kasi nagdadilate yan. Other studies, pwede rin ito makatulong sa high blood pressure kasi kapag dilated yung maugat natin sa katawan, bumababa yung BP natin. Pero, onti pala yung mga studies dito and halo-halo yung mga resulta. Yung iba, okay sa kanila. Yung iba naman, hindi nila nararamdaman yung resulta. So, kung gagamit kayo nitong Robust, magpa-check muna sa doktor nyo. Oh! Yeah! Ito yung POV ng individual yung grading. Kaya naman pala, pila lagi sa laboratory. Ito yung ginagawa nila sa loob. Biro lang po, biro lang. Ito yung mga alay sa nalalapit na Christmas party. Kapag hinawakan kita dito, masakit. Wala naman, Dok. Wala. Dito sa kabila. Wala rin. Ito, pag hahawakan kita dito, masakit to konti, okay? Pinipilit maging masakit. Wala naman, Dok. Wala rin. Wala. Ito, Wala naman. wala rin. Sandali lang, ha? Sige, Dok. Ha? Oh, sakit! Masakit. Okay. So, ang sakit mo, black eye. Okay, so may mga dahilan po. Kami mga doktor nagtatanong kung saan yung masakit. Kapag ginanto ba, masakit ba dyan? Kapag huminga ka ba ng malalim, nahihirapan ka? Kasi parte po yun ng history taking and physical examination. Lahat po ng isasagot nyo, magiging parte po yun ng tinatawag na initial diagnosis. So, from that initial diagnosis, doon na kami magpapa-laboratory sa inyo. So, masakit ba yung ulo? Baka kailangan ng gantong test? Masakit ba yung tiyan? Baka kailangan ng gantong test. So, after ng mga history, interview, tsaka yung mga laboratory, malalaman na natin yung sakit, doon na kami magbibigay ng tamang gamot. So, pag ganito yung doktor mo, talagang di ka na babalik. Dok, salamat po. Salamat sa black eye. Di na po ako babalik sa inyo. Story time. Meron akong i-share sa inyo. Kasi before, ayaw ko talaga sa mga kotse. As in, kahit may dumaan lang sa akin na kotse, tapos grabe yung amoy, mahihilo na talaga ako. May mga car perfume na medyo matapang, nilalabas nilang chemicals. So, may mga certain chemicals na sensitive tayo, na kapag nalanghap natin yon, para tayong naduduwal, para tayong nahihilo, sumasakit yung ulo. Basta may something amoy gulong or amoy Ayun. kotse na ayoko talaga.
dun na nag-start na nahilig ako sa mga inhaler. Okay, so kung may mga dala kayong inhaler na makakatulong sa inyo, okay lang naman yan. Yung mga pinapahid-pahid dito, inaamoy-amoy na ganun para masolusyonan nyo yung biyahe sa sasakyan na nahihilo kayo. Pero minsan kailangan natin investigahan kasi baka meron kayong tinatawag na motion sickness. Yun yung nagkakaroon ng mismatch sa inyong paningin, sa paligid, tapos yung sensory na nare-receive ng tenga nyo. Kasi dito sa tenga natin, meron tayong tinatawag na vestibular organ. So yun yung nagsisense kung anong direksyon tayo, kung nakatabingi ba tayong ganyan, kung naka-forward tayong ganyan. Kaya alam natin yung direksyon ng katawan. Ngayon, kapag nagkaroon ng mismatch, hindi nagtutugmay, nakikita natin sa nasa sense ng vestibular organ, pwede tayo mahilo or magkaroon ng motion sickness. So, hindi dahil sa amoy, baka naman dahil sa motion sickness, maganda kung maimbestigahan ng mga ENT. Sana all! Palakpakan naman natin si Madam. Sobrang mahalaga sa kanyang asawa. Kaso lang yung nagbibideo, medyo matagal pa yata makakalabas ng hospital dahil sa inggit at dahil sa fracture sa paa. Ito yung mga times na gusto mo mag-walk out sa inggit pero hindi ka makalakad. Itong fracture niya sa paa, yung bakal, nakikita nyo. Parang sakit tingnan eh, no? Yan yung tinatawag na Elisarov. Well, masakit talaga siya kasi hanggang buto yan sa loob eh, nakakonekta. Nilalagay yan sa mga pasyenteng medyo komplikado yung fracture ng paa. Ngayon, nabangga ng sasakyan. Talagang basag-basag yung buto. Ngayon, para mas maganda yung recovery ng buto, para talagang magduktong siya ng mas maayos, ginagamitan ng Elisarov. Tsaka para yung mga soft tissue, yung mga muscle-muscle sa paligid, yung mga balat, mas maganda din yung recovery. Kawawa naman yung nagbibideo, dobling sakit. Ang sakit sa mata, ang sakit pa sa paa. Naintriga ka ba sa halagang 13 pesos ay mapapaganda ang iyong buhok? Super legit ito mga kababayan. Kailangan lang natin ng isang sachet na conditioner, isang stick na kape. Sa halagang 13 pesos lang, kayang palambutin, pakintabin at ituwid ang iyong buhok. Talaga ba? Pakita mo nga sa akin kung paano. Sa halagang 13 pesos lang, para ka na rin nagpa-hair mask. Paghaluin Wow! nyo ng maigi ang conditioner at kape. Nakadepende yan sa haba ng iyong buhok. Tapos yung kape instant pa. Maiksi lang naman ang paglalagyan ko, kaya isang conditioner lang at isang kape. Pagtapos yung paghaluin, pwede nyo nang ilagay sa inyong buhok. Kamayin nyo na lang po ang paglagay. Megus mo na yun, insan. Mekas nyo na yan! Yan na, mekas sa po! Make sure na abutin ng anit para paglagay nyo ay makakuha din ng sustansya ang inyong anit. Kaya din itong i-repair ang damage hair, dry hair. Kaya din itong patibayin ng ating buhok. Sa mga bagong rebond, subukan nyo ito. Kahit yung mga bagong lagay ng kulay sa buhok, pwede rin ito. Safe naman kasi ito. Lalambot talaga. Tama naman, safe naman yan. Approve ako dun. At titingka din ang kulay. Ma-share ko lang. 2 years ago nung hindi na ako nagtuturo sa school, nagpahaba ako ng buhok. And yes, Siya ba to? madalas kong itong gawin. 2 conditioner at 2 stick na kape ang gamit ko noon. Papatuyuin. Lumambot talaga ang buhok ko noon. Tumingkad ang kulay at konti na lang ang nalagas pag nagsusuklay ako. Okay, so itong kape na instant tas sinalo sa conditioner, hindi po yan makakapagpaganda directly ng buhok nyo kasi hindi naman na-absorb yung kape dito sa anit. Tsaka itong paggamit ng conditioner, hindi to lagi ha, pati yung shampoo hindi yan everyday. Kasi kapag lagi nyo ginagamit yan, pwede makasira dun sa hair strand nyo. Nawawala yung mga natural oils sa anit natin. Eh, important din yun. Tsaka ito hindi binanlawan yata eh. Pero kung gagawin nyo naman, okay lang rin. Wala namang masama. Safe naman yan. Medyo sayang lang yung kape kasi dapat ininom nyo na lang. Sabi sa comment. Si Lawrence, legit to guys. Ginawa ko to kahapon. Pagising ko, kalbo na ako. Boss, pwede ba yun kay Kiko Matos? Sorry ha, late ako. Ang bagal mo kasi. Lagi ka na lang late sa date natin. Sanchay! Di ba pag-uusapan natin kung paano Daming ako shit. makakabayad? Bobo ka. Para makabayad ka, kailangan samahan mo ko buong araw. Ano ka mo? Pakiulit nga. Lagot, nagtatrabaho ko pala bilang escort. Isusumbong kita. Sino ang bata yan? Ano sila ba ito? Huwag kang bastos. Ako si In fairness kuwang-kuha yung angulo ng balikat, yung kulay ng t-shirt, tsaka yung bag ng bata. So bago natin ituloy yung video, introduce ko muna sa inyo ang Doc Alvin Membership. Ang Doc Alvin Membership ay nag-offer ng different and unique na perks na makukuha lang ng members. Doc, ano yung mga perks na yan? Kapag nagpa-member po kayo, meron tayong monthly subscription fee at ang kapalit nun, pwede po kayong makasali sa regular live stream, regular live chat, priority reply sa mga comments, mga special badges and emojis na pwede nyo pong i-comment at kung ano-ano pa. Lahat po ng malilikom dito ay importante para magtuloy-tuloy po ang YouTube channel ko. Para mag-join, i-click lang yung
Para mag-join, i-click nyo lang po yung join na nasa channel ko doon sa YouTube. Meron ko yung makikita dyan na join. Click nyo lang po yan. At again, marami pong salamat sa suporta kung nag-decide po kayo na mag-join. Kung hindi naman, okay lang po. Back to the video. Yeah. Kadiri naman yan, boss. Yan na. Kumben niya. Yan na. Feeling ko magla-lockdown na naman tayo na din. Ba't naman kasi daga? Oyster. Bakit? Binalot ng plastic. Binalot sa kanin. Ginawang corn dog. Nè, tao nga, bán mua giá. Mình tập này xanh. May ikot yung tiyan ko. Bây là bột áo hái là dân dân chọn cái trứng đặt muối bán, là muối thầy dân tích con nhắn. Di man lang binalatan, no? Di man lang tinanggalan ng balahibo, eh. Luộc muối xanh vừa được chết mày đai tập thầy của em dân nè. Alala ko yung tempura kinain ko kagabi. Luôn á. Ủa nôi nha. Tộc thì dân chặt con đang ái nè. Dân lợt dân máu bà lợt con đang máu nào. Hai dân cùng hô bà dân bỏ trao tới bà. Natauhan. Ba't di kinain? Okay, so yung mga kumakain po ng mga ganito, no, advice ko sa inyo, wag po sana tutularan kasi itong mga daga, yung mga kung ano nung kinakain natin, baka meron yung bacteria, viruses, na kapag humalo sa katawan natin, mag-mutate yung mga virus na yun, pwede mag-cause ng iba't ibang sakit. Gaano katotoo nga ba na magkaka-Bell's palsy ka kapag madalas kang tumutok sa electric fan? Hindi. Yan yung mga tinuturo sa atin na wag tatapat sa electric fan. Kasi mangingiwi daw yung mukha. Madalas ka bang tumutok sa electric fan lalo na kapag sobrang init ng panahon? Hala, baka magkaroon ka ng Bell palsy. Ayon sa Public Health England, karamihan sa mga namamatay dahil sa paggamit ng electric fan habang natutulog ay sanhi ng direktang pagkakalantad ng hangin mula sa fan, lalo na kapag tumatama sa muka nang hindi pagtanggap ng sapat na supply ng oxygen sa baga. Dagdag pa sa neurology.org. Neurology.org. Mali yata spelling. Ano ba ito? DWIZ News. Pakiayos po. Dwiz News. Ay maaaring resulta ng pagkakalantad sa malamig o hangin. Bukod dito, ang ugali ng pagtulog na may electric fan ay maaaring tumaas ang risk na magkaroon ng Bell's palsy. Wala pong katotohanan to. Dwiz News. Isang kondisyon ng face paralysis na nagpapahirap sa pagngiti at ito ay isang pamamaga sa bahagi ng mukha. Kaya naman, sa mga naiinitan dyan kapag gabi, tumistansya kayo sa electric. Kala ko naman, i-debunk. So, wala pong kinalaman, hindi po nakaka-increase ng risk na magkaroon ng Bell's palsy. Ang Bell's palsy po dahil yan sa pamamaga ng nerve na nagkokontrol sa mukha natin. Kaya tayo nangingiwi. Ayan, nangyari yan kala Justin Bieber. Tapos may mga ibang TikTok artist din ako nakita nagkakaroon ng pangingiwi ng mukha. Ang pinaka-cause talaga niyan is idiopathic. Ibig sabihin, hindi mapunto kung saan. Pero napakaraming pwedeng cause. Pwedeng dahil sa stress, pwedeng dahil sa viral infection, pwede namang dahil naipit yung nerve mo. Pero yung pagtutok sa electric fan, di ba? Paano nyo i-relate? Electric fan, may hangin. Facial nerve mo nandito sa loob ng bungo mo yan. Paano yung ma-apekto ng electric fan? Also, ang important dito, dapat ma-identify natin kung stroke ba o Bell's palsy. Kasi kapag stroke, medyo emergency yan. Dapat dadalhin agad sa ospital. Pag Bell's palsy, pwede yan mag-resolve. Pwedeng gumaling ng kusa. So, kapag stroke, medyo matatanda. Merong diabetes, merong high blood. Pati yung kamay, apektado. Bukod sa tabing yung muka, hindi rin mayangat yung kamay or paa. Pag mga ganun, dapat dalhin agad sa ospital. DWIZ News, hindi po ako sumasang-ayon sa inyong balita. Rock and roll! Kita-kita ko ang ating Peggy, Confident si boss. Sabi sa comment, si Caris, ang dami nyo dyan, wala man lang umawat. Ito ang kantang tinatawag na Segi, ang munting prinsipe. O kaya, Segi, by Recycle Mind.
Sweet naman, basta caramel sundae. Sobrang sweet naman kasi. Sumama tuloy yung pustiso. Okay, so bago ko makalimutan, shoutout nga pala sa mga sumusunod. Si Roel Chanonong, si Joven Flores, si Rafael Jan Chua, si Pogo Taga, at si user IQ8FHMX2B. Yon, shoutout sa inyo lahat, and kung gusto nyo ma-shoutout sa next video, mag-comment kayo dito ng pangalan nyo, and kung sino yung shoutout nyo, i-shoutout natin yan next video. So, dyan natin tatapusin ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please follow my social media pages. Ito yon. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.